Bayan ng San Juan ni Solo Vizdia. Horror Survival. Pa, napakaganda naman ng mga ilaw. Ang dami! Masayang itinuturo ni Noah ang mga ilaw na nagmumula sa mga kabahayan mula sa bus na kanilang sinasakyan. Sila ay magtutungo sa bayan ng San Juan, isang liblib na bayan sa bundok Sintana. Nasa taas tayo ng bundok, kaya nakikita ang mga ilaw sa baba. Sagot ng kanyang ama na si Roger. Habang sila'y nasa biyahe, ay bumuhos ang malakas na ulan. Nakaramdam ng takot si Roger dahil baka gumuho ang lupa, lalo na't nasa bundok sila. Manong, hindi po ba delikado? Ang tarik ng daan, tapos napakalakas ng ulan. Napatingin si Roger sa nagsalita, ngunit hindi sumasagot ang driver. Napahagilap si Roger sa baba ng bundok at napansin nitong wala na ring mga ilaw. Wala ng kuryente, gawa ng malakas na ulan. Ito ang unang beses nitong pupunta sa bayan ng San Juan. Nagbabaka sakali lamang si Roger na baka makita nito ang kanyang asawa na si Maria. Dahil sa biglaang paglaho, may nakapagsabi lamang sa kanya na hanapin niya sa bayan ng San Juan. Diyos ko, kaawaan niyo po kami. Iyak ang matanda, hawak ang kanyang rosaryo. Papa, natatakot ako. Shhh! Nandirito si Papa. Tumaas ang kanyang mga balahibo nang makita ang isang babaeng nakaputi na lumulutang at tuguan sa labas ng bintana. Takot na sigaw ng isang babae habang itinuturo sa kanilang bandang likuran. Agad na niyakap ni Roger ang anak. Sigawan ng mga tao nang biglang kinagat ng tiyanak ng isang batang babae. Manong, ano ang iyong ginagawa? Sigaw ng pasahero nang biglang mabilis nitong pinatakbo ang bus. Manong, nahihibang ka na ba? Ang lakas ng lindol. Natigilan si Roger nang mabasa sa labas ang nakasulat na Bayan ng San Juan. Tiningnan ni Roger ang kanyang relo. Ay mag-aalas 3 na ng madaling araw. Sigawan ng mga tao nang biglang tumayo ang driver ng bus at hawak ang itak. Maligayang pagdating sa bayan ng San Juan, bayan kung saan wala nang makakauwing buhay. Ngumisi ang driver at tinaga ang isang lalaki sa kanyang harap. Papa, ano ang nangyayari? Umupo ka rito. Kahit anong mangyari, ay huwag kang aalis sa pwestong ito. Itinago ni Roger ang anak sa bandang baba ng kanilang upuan. Lahat kayo rito ay mamamatay. Malakas na sigaw ng driver. At laking gulat ni Roger nang bigla itong naging isang higanting duguan. Tumayo si Roger upang tulungan ang mga kalalakihan na lumaban sa driver. Ngunit laking gulat nila nang biglang madaming mga lalaki ang tumatakbo papunta sa kanilang bus. Natakot ang mga ito nang makita na may mga itak na dala ang mga ito. Sigawan ng mga pasahero at nagsilabasan ng bus. Tumakbo si Roger papunta sa pwesto ng anak. Papa! Sigaw nito nang hindi niya ito makita. Noah? Anak?
Napatingin si Roger sa sigaw ng anak. Hawak-hawak siya ng isang pugot ulo. Agad na lumapit si Roger sa kanila at sinipa ang pugot ulo kaya nabitawan nito si Noah. Agad na lumabas ang mag-ama palabas ng bus bago pa sila maabutan ng mga taong may dalang itak. Dumiretso ang mag-ama sa may liblib na puno. Napatingin si Roger sa babaeng sumigaw. Pinahabol ito ng isang lalaki na may dalang itak. Halos mapamura si Roger nang makita kung paano ito tinaga. Tulungan mo ako. Nagulat si Roger nang may kumalabit sa kanya. Tiningnan niya ito at laking gulat niya nang makita ang isang bata na walang mata, duguan ng katawan at wala ang kanyang isang braso. Pa, tulungan natin siya. Huwag anak, hindi siya tao. Seryosong sambit ni Roger habang nakatingin sa kanyang paanan. Lumulutang ito. Nagulat si Roger nang bigla itong tumawa ng malakas. Dahilang pagkaagaw pansin ng mga lalaking may itak. Maligayang pagdating sa bayan ng San Juan. Ngumisi pa ang multo. Sugod! Sigaw nito. Kaya nagtakbuhan ang mga lalaking may dalang itak papunta sa kanilang pwesto. Wala nang nagawa si Roger kung hindi ang itakbo si Noah palayo. Tagatak ang kanyang pawis, kaba at pagod ang kanyang nararamdaman. Ngunit kailangan niyang lakasan ang loob para kay Noah. Halos madapa si Roger nang biglang lumindol ng malakas at nahulog ang mga malalaking bato. Aray! Daing ni Roger nang makatapak siya ng tinik. Papa, nandyan sila. Sigaw ni Noah kaya agad na tumayo si Roger kahit dinadaing nito ang kanyang paa. Pinagpatuloy ni Roger ang pagtakbo kahit pa malakas ang ulan at lindol. Napamura si Roger nang makitang bangin na ang kanilang tinatakbuhan. Napamura si Roger nang may humawak sa kanyang paa, isang kamay lamang. Tinapakan ito ni Roger gamit ang isang paa, kaya nabitawan nito ang kanyang paa. Wala na kayong kawala. Napatingin si Roger sa nagsalita. Isang lalaki na may dalang itak. Maligayang pagdating sa bayan ng San Juan. Tumawa ng malakas ang lalaki at akmang tatagain na nito si Roger. Ngunit naiwasan niya. Aba, magaling ka. Seryosong sambit ng lalaki. Anak, pagbaba ko sa'yo, ay tumakbo ka sa may gilid. Bibilang ako ng 3. 1, 2. Lumapit ang lalaki at akmang tatagain ulit si Roger. 3! Aray! Daing ni Roger nang matamaan ng itak ang kanyang braso, ngunit nilabanan niya pa rin ito. Josefino! Napatingin si Roger at ang lalaki sa sumigaw na babae. Laking gulat ni Roger nang makita ang kanyang asawa. Hawak-hawak si Noah. Maria! Napatulala si Roger. Huwag mong sasaktan ang asawa ko, Josefino! Sigaw ni Maria. Laking gulat ni Roger nang biglang lumutang si Maria at nakipaglaban sa lalaki. Ma! Sigaw ni Noah kaya lumapit si Roger para tulungan ang asawa. Roger, hanapin mo sa gitna ng gubat ang puno ng akasya. Mayroong nakalagay doon na kaligtasan.
Doon kayo manatili. Hindi kita iiwan dito. Sige na, Roger. Dalhin mo na si Noah. Wala nang magawa si Roger, kaya binuhat niya si Noah. Habang sila ay tumatakbo palayo upang hanapin ang puno ng akasya, ay napatingin siya kay Maria na nakikipaglaban. Wala na kayong kawala. Huwag na kayo tumakbo. Napatingin si Roger sa anak. Kaya pala napakabigat ang pagkakabitbit ni Roger kay Noah dahil mayroong tiyanak na nakayakap sa anak. Bitiwan mo ang anak ko! Buong lakas na itinulak ni Roger ang tiyanak upang mahulog mula sa pagkakayakap kay Noah. Pinagpatuloy nila ang pagtakbo hanggang makarating sila sa punong akasya. Maria! Sigaw ni Roger nang makita ang asawa na lumulutang papunta sa kanila. Ligtas na kayo sa punong ito. Dumito kayo hanggang sumikat ang araw. Bukas, may daraan na bus. Sasakay kayo, paalis ng San Juan. Huwag na kayong babalik rito. Mahabang habilin ni Mireya. Hindi kami aalis nang hindi ka kasama. Matagal na akong patay, Roger. Nagulat si Roger sa narinig. Ang bayan ng San Juan ay lugar para sa mga katulad kong mga patay na. At dito sa bayan na ito kami lamang nabubuhay. Lahat ng mga nakita ninyo rito ay mga patay na. Mahal na mahal ko kayo. Niyakap ni Maria si Roger at Noah at tuluyan itong maglaho. Pagsikat ng araw ay agad ginawa ng mag-ama ang habilin ng asawa at ligtas na nakauwi.